Bagong motor ng Skygo. Familiar ba sa'yo? Dito na naman tayo mga riders sa Skygo, Santa Cruz, Laguna. Ngayon pong August 11, 2025. At ito nga po yung iniintay natin na motorsiklo ng Skygo. Kung titingnan nyo, hindi nyo na may tatago kung kanino siya kamukha, di ba? Sa Beat ng Honda, siyempre. Pero ang importante ho rito, siyempre yung presyo niya. Okay, ito po yung Skygo Blink 125. Ngayon, bago na po ang kanyang itsura. Ayan na, naging kamukha na po siya ni Pete. Bali, dalawang kulay lang po ang available dito, blue at saka yung white. So swerte tayo, may natira pang isa kasi nakuha na po yung kulay white eh. So ayan nga po yung presyo niya, hindi naman nabago dun sa unang version nito na 62,000 pesos po ang cash price. At ang maganda po rito, naka-promo siya mga riders, so straight monthly, wala nang down payment. Then sa 3 taon po ang kanyang monthly hulog ay 2,770. Masikip lang po ngayon dito sa Skygo Santa Cruz kasi ang dami po nilang bagong unit. Yan, makikita nyo naman katabi niya si Skygo Bolt 150. Then dito sa kabila po, Skygo Lance at saka itong si Monarch Omni 125. Okay, tsagayin na natin tong pwesto natin ha. Kitang-kita naman natin sa kanyang mga ilaw. Naka full LED po siya mga riders. So ito mapapagkamalan mo po siyang bulb, pero pag tinitigan yung mabuti, okay, kita nyo po yung mga square na diode sa loob. And then panalo rin sa shape, kanyang turning signals maganda, mataas ang level. And then yung DRL niya na andito, V-shape sa front. And then pure LED po sa kanyang headlight. Maganda ho rito, nakayuko yung direction ng kanyang headlight, kaya hindi ho tayo masisilaw kapag nakasalubong po tayo ng Skygo Blink 125. And then dito po sa kanyang side profile, yung ginamit na mga decals ay kulay red lang saka gray. Then yung kanya pong brand name na Skygo nandito sa side. And then dun po sa likuran, yung kanya naman pong model name na Blink 125. And then dito po sa kanyang front sa visor, meron pong tatak ng Skygo. Then mapapansin nyo naman na pure analog po yung kanyang meter panel. Kahit analog lang siya, kumpleto naman. Ayan, dito po sa gitna yung kanyang fuel indicator. And then speedometer, odometer po sa gitna. And then dito po sa baba yung kanya pong high beam, low beam sign, check engine sign. And then turning signals magkabila po. Okay, sa mga switches and button po niya, ganun pa rin naman po, wala naman na bago. Nandito po yung kanyang high beam, low beam sign. And then kasama po yung passing light dito sa baba. Then turning signals, off sa gitna, horn. At sa kabila naman po meron pong switch yung kanyang headlight, DRL at switch off. And then electric starter push button. Okay, bali manual nga po yung kanyang ignition system. Meron po siyang dalawang susi, meron po siyang shutter key lock. Then kahit maliit lang na packet, importante meron tayong lalagyan, di ba? Yun lang, ingatan natin maglagay dito ng cellphone. Pwede ho yung tumalsik pag tayo po ay nalubak. Dito po sa right side, medyo maliit na packet. At dito po sa left side, tama lang po dito ang isang cellphone. And then nandito na po yung kanyang charging port na USB ready na po mga riders. Then meron po siyang utility hook dito sa gitna. Then may carbon design siya dito po sa kanyang handlebar mga riders. So, medyo makitid lang, di ba? Pero maganda naman yung kanyang gulay board, medyo malapad. Nakabalot pa po eh. And then yung kanya pong upuan, check natin ha. Ayan, ordinary lang naman na seat cover, pero maganda ho rito, malambot mga riders. Saka hindi madulas yung kanyang seat cover. Then yung kanya pong shape, tamang-tama lang din dito sa rider seat saka sa back rider seat. Mataas lang ng konti dito sa back rider seat. Then ito maganda yung kanyang grab bar, merong grabber, kaya hindi masakit hawakan, lalo pabilis ang takbo. Then meron naman din siyang U-box. Medyo makitid lang mga riders, hindi ho kasya dito kahit half-face helmet. And then ganun pa rin naman po sa kanyang fuel tank capacity, nasa 5 liters. At meron po siyang fuel consumption na 41.7 kilometers per 1 liter at 85 to 90 kilometers per hour na top speed. And then panalo sa kanya pong footrest, ang ganda po ng rubber, malapad siya mga riders. Sa taillight naman po, LED rin po mga riders. Hanggang dito sa turning signals, saka sa stoplight. Then check natin yung kanyang muffler. Okay, medyo maliit lang po yung muffler niya. Then
May plastic po na heat guard. Kahit wala pong protection yung kanyang tip, mahaba naman po yung kanyang heat guard. May carbon design mga riders, kaya protected na rin po tayo. Okay lang naman kahit walang protection yung kanyang elbow at malalim naman mga riders. And then sa engine oil, meron po siyang capacity na 800 ml. And then pagdating naman po sa kanyang gear oil capacity, nasa 110 ml lang po. Same engine specs pa rin po dun sa naunang version po ng Blink 125. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, and then carburetor type sa fuel supply system, 125cc displacement. And of course, automatic CVT po ang kanyang transmission. Ayan, sinisilip ko lang po yung kanyang kickstart. Nandun pa rin po kagaya dun sa unang version. Meron po siyang kickstart mga riders. And then dito po sa rear tire, meron po siyang sukat na 90 by 90 by 14. Wanshing brand po ito na tubeless na po mga riders. And then syempre mag wheels na po ang ginamit. Kaya naka chrome po yung kanyang wheels. Kaya ang ganda. Wala ng decals. Basta kulay glossy black po yung kanyang pinakagitna. Then naka single sided shock po siya mga riders. Then drum brake po sa preno sa hulihan. Inverted na siya, mabilis po ang adjustment natin. And then dito po sa front tire, 80 by 90 by 14 po ang size ng kanyang gulong. Then naka telescopic fork na front suspension na meron pong rubber boot. At naka single disc naman po dito sa front brake na naka dual piston caliper. Wala rin po na bago pagdating sa kanyang performance. Meron po siyang maximum power na 9 horsepower at 7,500 RPM and 8.5 Nm of torque at 6,500 RPM. Ganun pa rin po ang sukat ng kanyang bore and stroke, 52.4 mm by 57.8 mm, and then compression ratio of 9.5:1. Wala rin naman pong nabago sa kanyang timbang. Sa curb weight po, meron siyang 115 kilos. And then sa seat height, ganun pa rin po, 760 mm. At 147mm naman po sa kanyang ground clearance. Kaya for sure magiging komportable po ang mga beginner na rider, lalo na po yung may mga average height lang na Pinoy. Sigurado magkakasundo po kayo ng Blink 125. Pero sana ginawa na pong sa U-Box ang lalagyan ng battery, di ba? Dito pa rin po kasi nakalagay sa kanyang floorboard. Pero okay lang yan, basta mag-iingat lang tayo mga riders sa bahaan ha. And then sa mga nagtatanong naman po, GY6 engine pa rin po ang ginamit ng Skygo Blink 125. At buti hindi tinanggal yung kanyang kickstarter, di ba? Para sa backup natin kapag nagloko yung ating battery. And then wala pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Pero sana meron, di ba? Kasi marami po tayong ka-riders na malilimutin. Mga nakakasabayan ko, nakikita ko, nakababa po mga side stand. Sa dimension naman po ng Skygo Blink 125, meron po siyang length na 1,863mm at width na 658mm. Sa height naman po 1,083mm. Wheelbase 1,267mm. Kaya para po doon sa mga kinapos sa height, pwede nyo pong pasyalan dito sa Skygo Santa Cruz itong si Skygo Blink 125. Ito po yung battery niya. Meron po siyang size na YTX7A-BS DYL. Kung ayaw nyo naman po ng scooter, may available po sila na Monarch Axis 125. Ito yung counterpart po ng PG1 ng Yamaha, di ba? Ayan, kulay green, meron pong available ngayong August 11. Ayan, dalawa po sila mga riders. So. Kaya kung ang gusto nyo po ay semi-matic, yung Ticadena, ito po ang babagay sa inyo. Astig pa sa kanyang mga suspension, di ba? Habang naghihintay tayo, kunin natin yung presyo nitong Axis 125 ng Monarch. Ayan, 77,000 po ang kanyang cash price. 3,000 lang po ang kanyang down payment. 3,817 po sa 3 taon ng monthly hulog niya. And then yung mga pan-tricycle naman po nila, marami rin pong available. Kadalasan po ang nandito ay 175, 150 na unit na Skygo Wizard. Ayan, 48,000 po yung kanyang SRP. Dito naman po sa 175cc, nasa 50,000 pesos. And then itong isa pang 150cc or 175, okay, pareho ng presyo. May ibang kulay lang po mga riders. May kulay white po pala sila na Monarch Axis 125. And then another Skygo Hero 3. Ayan, ayan po ang kanyang price. Dito mga pa-tricycle po ng Skygo ulit. Ayan, 150, puro 150, saka 175 tayo, may 125. At sa Skygo Lance 150 naman po, ayan ang kanyang cash price, 97,000. Wala na rin po siyang down payment mga riders, so a promo. Then monthly, 4,477.
Tatlong taon po yun ha mga riders. And then sa Skygo Bolt, 150. Ayan, hindi na babago, 115,000 pa rin po siya. Dadaon tayo ng 5,000. And then sa tatlong taon po, 5,523 monthly. Kaya sa mga interesado, mga riders, pasyal lang po kayo dito sa Skygo Santa Cruz, Laguna. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.